Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ang maganda po dito sa aking mga bagong social media platforms na ito, yung mga naghahanap ng mahaba-habang talakayan, kasi yung iba, doon sa iba kong social media platforms, attorney, kapapasok lang namin, patapos ka na. Ay dito, mahaba-haba ito. Kasi dito, hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Kaya, subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Follow na po kayo sa Informador Meta or Facebook page. O ito, mga kabunyog, pag-usapan natin to. Sabi ni Senate President Tito Soto, papaspasan nila. Ready na umano sila para sa impeachment kay Sara Duterte. Pag nakarating umano sa kanila sa Senado, yung hindi ginawa ni Chis Escudero na trial shall forthwith proceed sa kanya bilang Senate President, natitiyak niya. Pag nakarating sa Senado, trial shall forthwith proceed. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Sabi ni Senate President Soto, hindi raw to pwedeng patagalin kasi maraming trabaho daw ang Senado. Anong pamamaraan nila para mapabilis? Mula daw yata 3:00 ng hapon, araw-araw maghihiring sila. Magta-trial sila. Kasi i-convene ang impeachment court bilang impeachment court eh. So magta-trial. Kaya sabi ni Senate President Soto, para matapos kaagad yung impeachment na yan, para kanino? At kailangang matapos yan. Unang-una para sa mamamayan, para magkaalaman. At dito naman sa akusado, dito sa ini-impeach na official, si Sara Duterte, matapos kaagad yung problema niya. Kaya sabi ni Senate President Soto, handang-handa na sila. At kapag dumating sa kanila ang impeachment, papaspasan nila yan. Ipa-fast track nila yan. Siya nga daw mismo, ayon kay Senate President Soto, nag-aaral na din daw siya paano mag-preside. Mayroon na daw 2 justices na kaibigan niya ang nagtuturo sa kanya, nagbi-brief sa kanya kung paano ang Senado ay maging isang impeachment court. Kaya handa na daw sila ayon kay Senate President Soto. Kung makarating sa kanila ang impeachment ni Sara, handa sila. At 3 PM hanggang gabi, ipopropose niya daw magsesesyon sila. Kaya yung paggawa nila ng batas sa umaga o pagkahapon tungkol naman sa impeachment. Kaya na ito, mga kabunyog, ito yung sana dapat ginawa ni Chis Escudero nang siya pa ang Senate President. Itong ganitong disposisyon ni Senate President Soto, ganito dapat ang ginawa ni Chis Escudero noon. Kaya lang ang problema kay Chis Escudero, wala eh. Talagang prinotektahan si Sara Duterte. Prinotektahan. Talagang dinelay ng, imagine ninyo, natanggap niya na yung impeachment, yung articles of impeachment February 5. Wala, hindi talaga nag-session ng February, March, April, May, hindi. June na nag-session. At nagkaroon lang ng na-constitute sila impeachment court, huli na. Lumabas na yung desisyon ng court. Parang ang hinintay lang yung desisyon ng Korte Suprema eh. Paglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura ng impeachment, in-archive na. Wala na. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Nakarma siya. Kala mo naman kung makapagsalita siya nun, ang yabang-yabang, tumataas ang kilay, papakyut. Kala mo naman noon walang katiwalian. Yan. Anong nangyari sa kanya ngayon? Di ba? Kaliwat kanan ang kinakaharap niya ngayon ng mga akusasyon ng katiwalian diyan sa flood control. Noon akala mo kaya naman pala ayaw niyang mapanagot si Sara dahil para sa kanya normal na yung mayroong korupsyon o katiwalian. Parang sa kanya, bakit mo papanagutin ang vice presidente? Ay lahat naman kami korap. Parang ganun bakit naman magkakaroon ng impeachment sa vice presidente? Di ba? Ganun yung mga argumento nila ni Cayetano eh.
Kung gusto nyo, talunin nyo na lang si Sara sa 2028. O yun, ganun yung kanilang mga linya eh. Pero yung mga aligasyon ng katiwalian kay Sara, wag nyo na. Normal naman yan eh. O di anong nangyari sa kanya ngayon kay Chis Escudero, di ba nakarma? O, kaya ngayon tahimik siya. Yung mga dating maiingay noon, kung bakit na hindi natuloy yung impeachment ni Sara, yung mga maiingay noon, si Chis, si Jinggoy, Joel Villanueva, o anong nangyari sa kanila ngayon? Eh, di ba ang dami pala nilang mga kaso ng katiwalian? Ang dami pala nilang mga anomalya eh. Kaya ngayon, kaya susunod na silang makukulong kay Bong Revilla. O, yan ang yan ang karma. O, pero noong pinag-uusapan yung impeachment ni Sara noon, ang yabang ni Chis Escudero, araw-araw nagpe-press con. Kahit inaano na, pinapanawagan na ng taong bayan, sundin mo naman ang konstitusyon. Sino daw bang magsasabi sa kanya, wala daw makakapagdikta sa kanya? O sige ngayon. Si Joel Villanueva noon may mga padila-dila pa. O ngayon, anong nangyari kay Boy Dila? Oh, yan salamat na lang at may bagong liderato ng Senado na talagang sinusunod yung konstitusyonal na mandato na kapag may nakarating na impeachment sa kanila, trial shall proceed forthwith. Oh, yan yung at pinapangako yan ni Senate President Soto. Tama. Ha? Actually, hindi ito abogado si Soto pero mas matino pa ito kaysa kila Escudero at kay mga abogado nga. Ha? Linalaro naman ng konstitusyon, hindi sinusunod. Oh, yan Kaya, at ito, ang maganda sa liderato ngayon ng Senado, talagang sabi nila, nilalakso nila Soto, gagawin nila ang responsibilidad nila bilang impeachment court. At may plano pa sanang palitan si Soto dahil nga yung mga pro-Duterte na mga senador, ayaw nila na ang Senate President ay si Soto. Kaya plano nilang palitan. Pagpoprotekta na sana ito kay Sara, ay kaya lang bigo sila eh. Nabigo sila. So, mananatili pa rin na ang Senate President si Soto. Iwan natin kung makagawan pa sila ng paraan. Iwan natin. Pero para magawa nila yan, kailangan lumabas si Bato. Ang problema si Bato, hindi naman nagpapakita, natatakot din. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kung napalitan sana si Soto nila, nung maniobra nila nung nikaraang araw, yung kudeta nila, baka mahihirapan na naman ang impeachment. Baka i-delay na naman. Salamat na lang at hindi nangyari yun. Kaya ito na. Tuloy na ang impeachment kay Sara. Pag nakarating sa Senado, ang sabi ng Senado, papaspasan nila ito. Ayan, tama lang yan, mga kabunyog, mabuti naman. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong Siumay King, sangkot pala sa anomalya sa flood control ito. At pala ito? Aid pala ito ni Bongo. Ayan, dali. Dali. Itong dalawang tawag sa kanila Siumay King. Kasi sila yung nagtayo ng negosyong ito ng siumay, tapos nagbabukas ng mga franchises. Ang pangalan nito, Jonathan So, saka Carlito Macadangdang. Itong dalawang ito, biglang-bigla, sobrang yumaman. Sobrang yumaman mula sa maliit lang na kapital, nagbilyon. Ngayon, inimbestigahan ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council. Anong lumalabas sa investigasyon ng AMLAC? Ng Anti-Money Laundering? Ang daming mga transactions sa mga bank accounts nila. Hindi alam kung saan nanggagaling. Kung dahil lang naman sa negosyo nila itong pagpa-franchise ng siumay, kaya yung Siumay King, hindi naman ganun kalaki kabigla. Kaya nakakaduda. Nakakaduda. Itong Jonathan So at saka Carlito Macadangda. So inimbestigahan ng AMLAC, sinundan ang kanilang mga transactions at lumalabas
lumalabas konektado pala ito doon sa top notch ano, yung top notch construction. O yung top notch construction involved yan doon sa doon sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Yung yung mga ghost project sa Bulacan. Kaya ito palang si Jonathan So ng Siumay King nababanggit pala ni Bryce Hernandez doon sa kanilang sinumpaang salaysay. Kaya kinumpirma ng DOJ kasama sa kakasuhan itong si Jonathan So ng Siumay King. Ayan. At ayon sa Billionaire News Channel, nung panahon ng kampanya ni Bongo, ito ay aid, alalay ni Bongo. Ayan, grabe talaga. Ayan na, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sangkot ito sa flood control, tapos aid pala ito ni Bongo. Ayan na. Kaya maraming kahit yung Anti-Money Laundering Council nabibigla. Bakit biglang lumobo ang mga assets nito, ang mga ari-arian, ang mga deposito sa bangko? Ordinaryong lang naman ito, maliit na negosyo. Maliit lang yung capitalization, biglang lumobo. Biglang lumobo sila nang magsimulang mangontrata sa DPWH. Para pala itong diskaya, no? Para palang diskaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. Itong mga Siumay King. Kaya akala mo pinagmamalaki nila na successful yung kanilang negosyo. Akala mo dahil lang sa siumay. Hindi pala. Nagbukas sila ng negosyo ng pangungontrata sa mga construction projects sa DPWH. Yun na. Nagsimula na. At na-involve sila dito sa mga maanumalyang ghost project sa Bulacan. Pinangalanan ni Bryce Hernandez itong Jonathan So na ito. Itong Jonathan So na dating aide ni Bongo. Kaya yan, mga kabunyog, mga kabayan. Ayan na, nagkakabukasan ng mga ito. Grabe talaga ang nangyari sa bansa natin, mga kabunyog, mga kababayan. Mga maliliit na negosyante na biglang lumobo, mga tulad ni Diskaya na mula sa maliit lang na negosyante, biglang lumobo. Paano lumobo? Connection kila Bongo, connection kila Duterte. Ito na naman, Jonathan So, konektado na naman kay Bongo. Ayan. Yan, mga kabunyog. Kaya itong si Bongo, hindi talaga dapat ito palampasin. Dapat itong si Bongo, nagkukunwari lang itong inosente. Tahimik lang itong si Bongo, pero grabe ang korupsyon ng taong ito, mga kabunyog. Kaya tama si Trillanes. Hindi dapat palibrihin itong si Bongo. Kunwari lang doon sa mga pagpatay sa war on drugs, hindi siya sangkot, pero sangkot. Kunwari sa mga anomalya, hindi sangkot, pero sangkot. Kita nyo. Kay Diskaya, pamilya ni Bongo ang ka-joint venture doon. Ito na namang Jonathan So, aide pala ito ni Bongo nung panahon ng eleksyon. Kita nyo na yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, dapat talaga palalimin pa ang mga investigasyon dito kay Bongo. Kaya nga kinakalampag ni Trillanes, hindi dapat palusutin ang mga ito. Ngayon, salamat at ang DOJ kakasuhan itong sila Jonathan So. Ewan ko kung kasama itong Carlito Macadangdang, pero itong mag-partner na ito, sila yung nasa likod ng Siumay King na yan. Tapos, may mga korporasyon silang binuo na nakalink doon sa top notch. Sa top notch, yung top notch na yon, sangkot yan dyan sa anomalya sa flood control sa Bulacan. Kaya pala nababanggit din talaga ni Bryce Hernandez sa kanyang sworn affidavit, itong si Jonathan So na sangkot. Kaya kasama sa kakasuhan. Yan, tama lang yan. Mga kabunyog, mga kababayan. At least nakakakita tayo na mapanagot ang mga ito. Itong mga tulad nito na biglang yaman dahil sa mga anomalya sa flood control. Imagine niyo ang utang natin, 17 trillion na eh. Ilan ba yung eksakto? 17 trillion na, mga kabunyog. Ang utang natin, ang utang ng ating bansa ay umaabot na sa ilang trilyon na yon? Lumabas kanina anong isang araw 17.7 trillion. Yan na ang utang natin, pesos. Imagine niyo yan, yung 17.7 trillion na yan, tayong magbabayad niyan. Yang utang na yan, bahagi ng pinagkagastusan ng utang na yan, yung mga flood control projects na yan.
Tapos mapupunta lang sa bulsa ng mga tulad nito mga Jonathan So na ito, Carlito Macadangdang, mga tao nila Bongo. Imagine niyo 'yan mga kabunyog, mga kababayan, mga flood control projects na ghost. 'Yan. Akala mo naman successful yung kanilang negosyo ng Siomai King. Yung pala, biglang yumaman ayon sa AMLAC ha. Biglang yumaman dahil dito. Magsimula ng mangontrata sa DPWH, biglang lumubo ang yaman. Yan ang hindi dahil sa mga siumay-siumay na yan. Kasi kung man man daw, kung successful man daw yung siumay business nila, franchising nila, hindi naman ganun biglang hirit na bilyon kaagad mula sa kung ilan lang na kapital, biglang nag-bilyon-bilyon ang at napakaraming mga transaksyon sa mga commercial banks. Na-monitor ng AMLAC eh. AMLAC na mismo ang naglabas ng ganyang mga information. Kaya dapat mapanagot talaga yan. Dapat makuha ang mga ninakaw na yaman ng mga yan. Mga ghost projects yan eh. Hmm? Kaya salamat lang at ang AMLAC talagang porsigido ngayon. Salamat din sa Department of Justice at ginagawa ang Sama daw talaga ito sa kakasuhan itong Jonathan So na to. Isa pang kasabwat niya yan yung Carlito Cadangdang. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, panagutin ang lahat ng sangkot. Hmm? Mga kabunyog, handa na para sa pre-trial ni Duterte sa February 23. Ayan wala na. Nagmamaniobra pa sana si Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte. Hanggang sa huli, nagmo-motion pa rin na kung ano-ano daw na hindi na daw kaya ni Duterte. Ano yan? Kaya lang, wala na yan. Dinelay ni Kaufman yan. Noong September 23, confirmation of charges hearing na sana, hindi natuloy. Unfit daw to stand trial. Dinesisyon na yan. Resolved na yan. Ngayon, mayroon na namang appeal. Pero hindi, tuloy na yan sa February 23. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito na. Ano na yan? Tuloy na yan. Wala nang magagawa dyan sila. Talagang si Trillanes, sinabi niya na na malaking tagumpay na ito sa mga biktima. Yung matuloy na ang confirmation of charges hearing, malaking tagumpay yan sa mga biktima ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Bakit napaka-significant ng confirmation of charges hearing na yan? Bahagi pa yan ng pre-trial. Sa ngayon kasi hindi pa naman nagsisimula ang trial ng kaso ni Duterte. Kailangan muna yung confirmation of charges. Kapag na-confirm na yung mga charges, mga 4 na araw yung hearing 23, 24, break mo ng 25, tas 26, 27. Sa 4 na araw na yan, magpipresent ang prosecution, magpipresent ang defense. 4 na araw, tuloy-tuloy. Kaya imomonitor din natin yan. Panuorin nyo sa aking mga Facebook pages at saka YouTube channels ang live streaming niya. Ila-live stream natin yan para mapanood ninyo. Yan mga kabunyog, saka magbibigay ako ng analysis bawat nangyayari. Pero yun tuloy na. Kaya sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, wala nang makakapigil niyan. Kahit anong gawin ni Attorney Kaufman, wala na yan. Kahit anong drama ni Digong, hindi na yan. Kaya nakatawa na si Trillanes kung ano-ano nang ginawa ni Kaufman ng mga pang-delay, palusot, sa bandang huli, tuloy na. At saka, ang dapat naman sana, hindi na talaga yan hinaharang ng kampo ni Duterte para madesisyon na kung guilty talaga siya o hindi. Yung problema si Kaufman, mukha yatang gustong i-delay kasi ikaw ba naman, 150 million pesos yata ang sweldo ni Kaufman, ang bayad kay Kaufman 150 million pesos kada buwan o bilyon na halos ang binayad ng kampo ni Duterte dyan. Kung totoo yung 150 million. At saka hindi lang yun isang lawyer. Limang team ng lawyers yan. At hindi lang yan yung gastos ng Duterte. Yung pagbisita nila doon, kada linggo nandun sila. Nagpapalit-palitan si Kitty Duterte, si Pulong, si Basti, si Sara, kasama yung mga anak, mga apo. Kaya apo ni Duterte, kaya matindi yan. Grabe ng gastos dyan. Kaya nga may mga nagki-question, saan ba galing yung pinanggagastos ng Duterte dyan? Ang sabi nila, ang saliin nila, 35 million lang ba? 88 million? Anyway, basta't ang dito, ang importante dito, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes,
wala nang makakapigil. Tuloy na ang pre-trial ni Duterte, February 23, 24, 26 at 27. Yung mga huling maniobra ni Kaufman na hanggang ngayon may appeal pa rin, hindi daw fit na talaga si Duterte. Eh, paano mo masasabing hindi na fit? Kitang-kita naman malakas pa eh. Eh? Malakas pa. Siyempre sa edad ni Duterte na yan, hindi na siya ganun kalakas. Pero yung ano niya, kaya niya pa. Ang pagkaka-picture out kasi ni Kaufman, hindi na alam ang mga pinag-uusapan, hindi na makapag-decide ng maayos. Sino namang maniwala niyan? Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ah, itong ano na ito, itong confirmation of charges hearing, 'pag na-confirm 'yan ang charges sa kanya, matapos ang 4 na araw na 'yan, ano na 'yan, sunod-sunod na yung trial niyan. Kumbaga after ng confirmation of charges hearing, ngayon kasi ang hahawak ng kaso niya pre-trial chamber 1. Kasi sa ngayon ang stage ng kaso niya pre-trial. Kapag na-confirm ang charges diyan, lilipat na ngayon sa trial chamber, hindi na pre-trial chamber. Iba na ang hahawak ng mga judges niya. Ngayon kasi yung dumahawak na judge, yung presiding judge si Julia Mutok, kasama yung si Ganso, saka si Liera ba yun? Si Liera, yung tatlo. Oh. Pero kapag natapos na yung confirmation of charges hearing, magsi-shift na from pre-trial stage to trial. Sa trial chamber na. Iba na naman ng mga judges yan ang hahawak. Kaya kung titingnan, grabe ang due process kay Duterte. Iba-iba ang humahawak ng kanyang mga ng mga judges ang humahawak. Kahit yung appeals chamber, iba rin eh. Kaya kung bias man yung pre-trial chamber, eh, iba namang judges, set of judges yung trial chamber. Ibang set of judges din yung appeals chamber. Kaya yan yung pagtitiyak na iba-ibang judges ang humahawak. Kung sa tingin mo bias yung yung isang judge, may iba-iba namang judges ang humahawak sa iba-ibang level eh. Kaya anyway, ang problema lang talaga kasi ni Kaufman diyan, matibay talaga ang mga ebidensya. Matibay ang mga testigo. Kaya pinipilit sana ni Kaufman na manalo siya sa pamamagitan ng yung jurisdiction sana, manalo siya sa issue na yon. Problema talo. Kung hindi man, maparelease niya man sana sa interim release o kaya unfit to stand trial. Ang problema, lahat talo. Kasi ayaw nga ni Kaufman na lumaban talaga sa merito ng kaso. Kasi mabigat, matibay ang mga ebidensya. Nandun na si Garma, yung mga testigo, si Garma, si Matubato, si Las Cañas, si Trillanes, inaasistihan ang mga testigo diyan. Oh, sabi ni dating Senador Trillanes, talagang nakatutok siya diyan. Mula sa simula nang mag-file ng mga kaso na 'yan, yung mga biktima, tinutulungan niya talaga, pati yung mga abogado. Mayroon pa nga palang move si Kaufman na i-disqualify yung abogado, si Attorney Joel Butuyan. Oh, kasi tinawag daw si Duterteng mass murderer. Ay ano ba naman ang kaso ni Duterte, 'di ba? Crimes against humanity. 'Pag crimes against humanity, akusado ka, 'di mass murderer ka. Ano naman 'yan? Ito namang si Kaufman masyadong kaya sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, yung Pilipinong lawyer, sa ICC, sabi niya, "Anong gusto ni Kaufman? Ang mga lengguwahe ko at saka mga sabihin ko, parang ako na yung abogado ng akusado? Hindi. Abogado ako ng mga biktima. O di siyempre kung anong anong nararamdaman ng biktima, yun ang ko, yun ang sasabihin ko." Oh, kaya barado na naman si Kaufman eh. Anyway, yan, basta tuloy-tuloy na. February 23, 24, 26, 27. Confirmation of charges hearing ni Duterte. Ayan, mabibigyan na ng hustisya ang mga naging biktima sa war on drugs ni Duterte.